Magandang oras po sa lahat-lahat ng kababayan, Pilipino. Muli tayong magkaroon ng pag-aaral po ng salita ng Diyos. At ang ating pong pag-aaralan ay patungkol pa rin sa mga kababaihan na kung saan po sila ay sumampalataya sa Panginoon Kristo at nagsisunod sa Kanya, sumamba at naglingkod. Sapagkat sabi ko nga, ang buwan ng Marso ay inilalaan para sa selebrasyon ng mga kababaihan na tinatawag na International Women's Day or month, na pinangunaan ng isang babaeng nagagalang Sutkin. At ito po ay pagpapatuloy natin ang pag-aaral po patungkol sa mga kababaihan na makikita natin sa Biblia. At ang pong babasahing pahina ngayon ay nasa Lucas, Kabanatang 8, talatang 1 hanggang 3. Ganito po sinasabi, at nangyari pagkatapos ng ilang kaunting panahon na siya'y naglalakad sa mga bayan at mga nayon na ipinapangaral at dinadala ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. At kasama niya ang 12 at ang ibang babae na pinagaling sa masamang espiritu at sa mga sakit, si Maria na tinatawag na Magdalena, na sa kanya'y 7 demonyo ang nagsilabas. At si Juana na asawa ni Susa, katiwala ni Herodes, at si Susana at iba pang marami na ipinaglilingkod sa kanila ang kanilang tinatangkilik. Pagpalain naman ng Diyos ang pagkabasa po ng kanyang salita sa isaglit manalangin. Amang Diyos na sa langit, kami po ay dumudulog sa inyo sa mga sandaling ito na hiniling po namin ang patnubay ng Espiritu Santo sa pag-aaral po namin ng iyong salita, upang ito'y maunawaan po namin at magsilbing pagpapala sa aming buhay spiritual at gayon din emotional. At higit sa lahat, na may makapagbigay kaluguran ito sa inyo sa pagkita ng aming dalangin sa pangalan ng Yesu Kristo na aming Panginoon. Amen. Pinamagitan ko po ang ating paksang pag-aaralan ngayon, ang pagbabagong buhay ni Maria Magdalena. Ang ibig sabihin, mula sa masamang pamumuhay niya, tumungo sa panibagong pamumuhay. Ang unang makikita po natin dito sa kanyang buhay, ang ginawa ng Panginoon Kristo, pinalabas niya ang 7 espiritu mula sa katawan ni Maria. Ibig sabihin na yung demonyo na nasa katawan ni Maria ay kanya pinalabas po ng Panginoon Kristo, ang 7 demonyo sa katawan po niya. Kung mababasa po natin ang Marcos Kabanatang 5, meron din pong kaalintulad ang pagpabalabas sa demonyo ng katawan ng isang tao sa kapangyarihan ng ating Panginoon Jesucristo. At yan po ay nasa Marcos, Kabanatang 5, talatang 15. At ganito po sinasabi sa talata na yon, at nagsiparoon sila kay Jesus at nakita nila ang inalihan o isang lalaki ng mga demonyo na nakaupo payapa. Yan, ibig sabihin, meron na siyang kapayapaan. Dati po ang lalaki ito na inalian ng mga demonyo, na ang sabi nga ng Biblia ay legion or at least 2,000 demons in his body. Ganun po ang pagkasabi ng mga Bible commentary na marami ang demonyo na sa katawan niya. Ngunit lahat ay pinalabas ng Panginoon Kristo ayon sa kanyang kapangyarihan. Kung kaya, nung lumabas na po ang mga yaon, sabi ng Biblia, nakaupo na siya. Ibig sabihin, dati po wala siyang kapayapaan kung saan-saan siya pupunta, at sa katunayan, natutulog na lamang siya sa naninirahan siya sa mga sementeryo. Ganyan po. Ngunit ang siya ay lumabas na ang maraming demonyo sa katawan niya, sabi ng Biblia, nung makita siya ay nakaupo na. Ibig sabihin, payapa na siya. At pagkatapos nakapanamit, meron na siyang tinatawag na moralidad. Dati wala po siyang damit at ubod siya. Ngunit nung siya ay pinagaling na ng Panginoon Kristo, siya nagkaroon na ng moral. At ganoon din, matino na ang kanyang pag-iisip. Alam na niya kung ano ang tama at alam na rin niya kung ano ang mali. Yan po ang naging resulta nung lumabas ang mga samang demonyo sa katawan ng lalaking ito. Sa makatuwid bagay, siyang nagkaroon ng mga demonyo, isang pulutong ang sabi ng Biblia, at sila ay
mga tao ay nangatakot sa pangyayaring ito. Bagamat iyon po isang pagpapala sa taong inalian ng demonyo na siya ay pinagaling. Ganyan din po si Maria na tinatahanan ng 7 demonyo ay pinalabas ng Panginoon Kristo sa kanyang katawan. Ang pangalawa po na sa buhay ni Maria Magdalena, ano po, ang pagpapatawad ng Panginoon Jesus sa mga kasalanan ni Maria Magdalena. Kung babasahin po natin sa Lucas Kabanatang 7, talatang 36 hanggang 70, akin po babasahin sa inyo. At narito ang isang babaeng makasalanan na nasa bayan at nang maalaman niyang siya'y nasa dulang ng pagkain ng Panginoon Kristo po. Sinasabi rito, sa bahay ng Fariseo ay nagdala siya ng isang sisidlang alabastro na puno ng ungkwento o pabango at nakatayo sa likuran sa kanyang mga paanan na tumatangis ay pinasimulan niyang dinilig ang mga luha ang kanyang mga paa, ang mga paa po ng Panginoon Kristo. At ang mga ito'y kinuskus ng buhok ng kanyang ulo at nahagkan ang kanyang mga paa at pinapahiran ng ungkwento. Nang makita nga ito ng Fariseo na sa kanya nag-anyaya, ay nagsalita sa kanyang sarili na sinasabi, ang taong ito, kung siya isang propeta, ay nakikilala niya kung sino at kung ano ang babaeng ito na sa kanya ay umihipo na si makasalanan. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, Simon, ako'y may isang bagay na sasabihin sa iyo. At sinabi niya, Guro, sabihin mo. Isang may pautang ay may utang sa kanya. At ang isa ay may utang na 500 denaryo at ang isa ay 50. Nang siya ay walang may bayad ni kapwa, pinatawad niya. Alin sa akala mo sa kanila ang lalong iibig sa kanya? Sumagot si Simon at sinabi, inaakala ko na yaong pinatawad niya ng lalong malaki. At sinabi niya sa kanya, matuwid ang paghahatol mo. At paglingon sa babae, ay sinabi niya kay Simon, nakikita mo baga ang babaeng ito? Ang pinutukoy po rito ay si Maria Magdalena. Pumasok ako sa iyong bahay, hindi mo ako binigyan ng tubig na ukol sa aking mga paa. Datapot dinilig niya ang aking ng kanyang maluha at kinukus ng kanyang buhok. Hindi mo ako binigyan ng halik. Datapot siya, buot ang ako'y pumasok, ay hindi humihinto ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahira ng langis ang aking ulo. Datapot pinahira niya ng gwento ang aking mga paa. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ipinatatawad ang kanyang maraming kasalanan sapagkat siya ay umiibig ng malaki. Datapot sa pinatawad ng kaunti ay kakaunti ang pag-ibig. At sinabi niya sa babae, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan. At ang mga kasalo niyang nakakaupo sa dulang ng pagkain ay nagpasimulang nagsasabi sa kanilang sarili, sino ito na nagpapatawad pati ng mga kasalanan? At sinabi niya sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, yumaon kang payapa. Iyan po ang ginawa ng Panginoon Kristo sa buhay po ni Maria Magdalena sapagkat natutuan niya na siya po ay magpakumbaba, aminin niya ang kanyang kalagayan bilang makasalanan, ngunit kanya pong inibig, minahal ang ating Panginoon Kristo at ipinakita niya ang bunga ng kanyang pananampalataya sa pamagitan ng paghalik sa kanyang mga paa, pagkuskus ng kwento sa kanyang ulo, at yan po ay tanda ng kanyang pagmamahal sa Panginoon. Kung kaya ang naging bunga naman po nito ay hindi lamang pinalabas ng Panginoon ang 7 demonyo sa kanyang katawan, kundi sinabi niyang pinagaling ka ng iyong pananampalataya, yumaong kang payapa, ng iyong mga kasalanan ay ipinatawad na. So, ganun po naging bunga ng pananampalataya ni Maria. Bagamat totoong siya ay makasalanan, ngunit kanyang inamin ito at siya nagpakumbaba at sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya nagkaroon po ng mabuting bunga ang kanyang pananampalataya sa Panginoong Jesus. Ang pangatlo pong makikita natin sa buhay ni Maria Magdalena, ang kanyang paglilingkod na po sa Panginoong Jesucristo pagkatapos ng kanyang kagalingan at kapatawaran ng Panginoong Jesus sa kanyang mga kasalanan. So, sabi nga po dito sa ating binasa kanina, hindi lamang siya, kundi mga ibang kababayan din,
ipinaglilingkod nila ang kanilang mga tinatangkilik sa Panginoong Hesus at sa kanyang mga alagad. Ano pat maliban sa kanilang pananampalataya, sila rin ay naglingkod sa Panginoon, bunga ng kanilang pagmamahal sa Panginoon Kristo at sa kanyang mga alagad. Mga kapatid, sa Panginoon, ganyan po ang pakay ng Panginoon Kristo kung bakit dumating dito siya sa lupa, hindi para hatulan ng mga makasalanan, kundi sila po ay bigyan ng kapatawaran kung sila lamang ay magpapakumbaba at magsisisi ng mga kasalanan. Subalit kung sila ay magmamataas, katulad nga ng mga Pariseo at Eskriba, hindi sila makasusumpong ng pagpapatawad ng Diyos o ng Panginoon Kristo sa kanilang makasalanan. Kaya nga, kung titingnan po natin ang aklat po ng Lumang Tipan, isa po dito sa sinasabi ni Propeta Isaias sa Kabanatang 1, talatang 18, ang sabi po ng paanyaya ng Diyos sa mga tao, magsiparito kayo ngayon at tayo magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay magiging tila mapula, ay magiging mapuputi parang niebe. Bagaman magiging mapulang gaya ng matingkad na mapula, ay magiging parang balahibo ng tupa. So, hindi po problema na ang tao ay makasalanan sapagkat ito likas sa kanya. Simula na magkasala ang unang mag-asawa, si Adan at Eva, kung kaya naging likas na po sa tao ang pagiging makasalanan. Ngunit tayo po ay binigyan ng Diyos ng tagapagligtas ng ating kasalanan, ang kanyang bugtong anak ng ating Panginoon Kristo na nagkatawang tao, ngunit hindi siya nagkasala. Ngunit siya po ang nagbigay ng kanyang buhay, ibinuos ang kanyang banal na dugo, ibinigay ang kanyang sariling katawan bilang isang handog para sa katubusan at kapatawaran ng lahat ng magsasampalataya. Alam baga, kung tayo po ng mga tao ay pagsisi lamang ng ating mga pagkakasala at ilingin natin ang kapatawaran ng Diyos, patatawarin tayo gaya ni Magdalena, gaya ng mga iba pang makita natin dito sa Biblia ay sila ipinatawad ng Diyos. At kapag inlagay natin ang ating pagtitiwala sa Panginoon Kristo, tandaan po natin ang kapatawaran ng Diyos ay matatanggap natin at ang buhay na walang hanggan ay mapapasa atin sa pamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo na tanging tagapagligtas at Panginoon natin. Isa po sa talata din sa Biblia, ito yung talatang ginamit ng Diyos para si Matthew Henry, yung pong tanyag na komentarista sa Bible, yung Matthew Henry commentary, yung po ang sumulat dito. Ang kanya pong, ang talatang ginamit ng Diyos ay isang talatang makikita natin sa Aklat Mga Awit, Kabanatang 51, talatang 17, na ito ang ipinangaral ng kanyang ama, si Reverend Philip Henry. At ang sabi po dito sa talata, ang mahahain sa Diyos ay bagbag na loob, isang bagbag at may pagsisising puso. O Diyos ay hindi mo wawaling bahala. Ibig sabihin po, ang tunay ng pagsisisi sa harap ng Diyos ay yung bagbag na loob, yung may pagsisising puso. Hindi po sa salita lamang, hindi sa anumang paraan, katulad nga ng ginagawa ng iba na lalagyan po ng ases o abo ang kanilang mga noo, tanda yon ng kanilang pagsisisi. Hindi po yun ang inihiling ng Diyos. Ang sabi dito sa talata, ang inihiling ng Diyos na hain ng pagsisisi ay ang bagbag na loob at pagsisising puso, at hindi wawaling bahala ng Diyos ang ganitong paraan ng pagsisisi. Kaya mga kapatid sa Panginoon, lahat po tayo, hindi lamang si Maria, hindi lamang ilang tao, kundi lahat ng mga tao ay makasalanan. Ang sabi ng Biblia, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, hindi lamang physical, kundi yung tinatawag na walang hanggang kamatayan, alam na bagay yung ang tayo gugugulin niya ang kanyang buhay sa walang hanggang impyerno, kaparusahan po sa dagat-dagatang apoy. Ibalit mahal tayo ng Diyos, ayaw ng Diyos na maparoon tayo, kung kaya't binigyan tayo ng tagapagligtas. Walang iba kung ating Panginoon Kristo. Sila lamang po ang tanging daan, katotohanan at buhay. Hindi po, wala na pong iba. Hindi makaparoon sa Ama sa langit ang isang tao maliban mo lamang sa Kanya. Sabi nga po ng iba, maraming daw daan, isa lang ang pupuntaan. Hindi po totoo yun.
Sabi po ng Biblia ng Panginoon Kristo, ako ang daan. Ibig sabihin, tanging daan siya. Hindi po siya isa sa mga daan na dadaanan ng mga tao para makarating po sa langit o sa Diyos Ama, kundi siya lamang. Kung kaya sabi po ni Solomon sa kanyang aklat sa Kawikaan na mayroong daan na tila matuwid sa kaisipan ng tao, sa akala ng tao, ngunit ang dulo noon ay kapahamakan o kaparusaan. Ano po? Tanging isa lamang po ang daan, Panginoon si Kristo. Ano po? Kaya tandaan po natin gaano man kasama ang tao. Kung siya'y lalapit na may pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon si Kristo, magsisisi at humingi ng kapatawaran sa Diyos. Siya'y walang salang patatawarin. At kung siya'y magbabagong buhay at maglilingkod sa Panginoong Hesus, siya nga ay tunay na alagad ng Panginoong Kristo. At meron na siyang kaligtasan mula sa darating na kapahamakan tungo sa buhay na walang hanggan. Sapagkat sinasabi ng salita ng Diyos, kaya kung sino mang tao ay nakikristo, siya bago nila lang, ang mga dating bagay nagsilipas na narito, ang lahat ay pawang naging mga bago. Ganyan po ang buhay ni Maria at ng lalaking nalian din ng maraming demonyo na pagkatapos lumabas sa kanila iyon, nagkaroon na sila ng mapayapang pag-iisip, nagkaroon po sila ng pagsunod sa kalooban ng Diyos at sumampalataya at nagpaglingkod sa Panginoon. Kaya po, kung kayo nga po ay tunay na mananampalataya, pakita ninyo ang inyong paglilingkod sa Panginoon, ang pagsamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Sana po naging pagpapala sa inyo na po ang pinag-aralan natin ito na pinamagatan kong ang pagbabagong buhay ni Maria Magdalena. Ilalagay ko lamang po sa aking online na po ang salitang from sinners to saints. Ano po? From sin to saint. Ano po? Yan po ilalagay natin sa ating pamagat sa pag-aaral po natin ito. Tayo po yung manalangin saglit. Lord, we thank you again for what we have learned, Father God, that you love us so much. You don't want anyone to be dumb into destruction, into eternal punishment. That's why you gave your Son, Jesus Christ, for the redemption and forgiveness of our sin. That through Him, our sins have been redeemed, Father God. It will be forgiven if we will trust Him as our personal Lord and Savior. Sana po naging pagpapala ang mga salitang ito sa bawat nakapakinig at nagbigay puri sa inyo pong pangalan. Ito po ang aming panalangin na may pagpasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. God bless you and we'll see you next time.